Actually, si Ren kasi, nung nakasama ko sa probinsyano, nakita ko na yung kanyang lalim, kung ano yung kaya niyang gawin. Tapos gusto ko kaya yung gano'n ka-expressive yung mata niya. Kasi importante sa akin as a director na dapat nakikita mo na kagad sa mata kung ano yung gusto mong sabihin, emosyon. Yun yung ano yan, sabi ko kasi sikat to si Ren sa Japan eh. Parang anime yung mata eh. Magaling talaga kasi si Ren. And yung friendship na nabuo sa amin, kasi syempre sa akin, tingin ko malaking project to eh. So magagawa ko lang siya ng tama kung nagtitiwala ako sa lead star. Sa probinsyano pa lang alam na rin yan, lagi kami nag-uusap rin, ito dapat yung gawin mo, ito pa pwede mo pa siyang i-push, para kasi siyang sponge, ina-absorb niya lahat ng sinasabi ko. So sabi ko, subukan naman natin yung hard action, although nag-action din naman siya sa probinsyano, pero hindi ganun ka-push. So, ayun, parang hindi naman ako nagkamali, tingin ko. You'll be the judge. Papapanood din naman, si Ren talaga si Karma. Si Angel Salgado. Pinresento sa amin ni Direk Albert, he had a list of candidates. And then, we trusted kasi Direk Albert in the entirety, in the creative process. Parang, sige Direk, andito lang kami sa likod mo, nakasuporta kami whatever you need, tell us. And whatever your vision is, we will help you make that into a beautiful output. And then, at first, he mentioned several artistas. And then sa dulo, sabi niya, Sir Anthony, Mariel, si Ren Escanio yung kunin natin. So sabi namin, at that time kasi, Ren, sorry, hindi pa namin nakikita yung iba mong projects. But then Direk Albert showed us some clips of you in an action setting. Tapos sabi namin, okay, magaling siya, maganda. And then, nung nakita namin yung output, like what Ren said, kakaibang Ren yung makikita nyo dito. She pushed herself to her limits and nagbunga yun into a very beautiful film. Ang galing umiyak, ang galing bumarel, ang galing ng lahat. So, thank you Direk for that. Thank you to the cast, Ren, and everyone. Well, nung natawagan ako para sa project na to, kasi coming off probinsyano, nakatrabaho ako si Direk Albert, tsaka si Direk Zairo. Nakita ko na yung work ethic nila. Ang galing magsulat ni Direk Albert eh. So doon pa lang sa probinsyano pa lang huli na ako doon sa talent ni Direk Albert siya, Direk Zairo. Sa tulad nung sinabi ni Direk Zairo kanina, ni Direk Albert, yung discount ng Pilipino, makikita mo pag nag-shoot kami, yung mga scenes namin sa probinsyano dati. Pinag-usapan nga namin dati sa cast ng probinsyano, parang yung unit na nag-shoot kami, sabi, parang pelikula na ginagawa natin yung coverage. So, gano'n ang kataas ang respeto ko kay Direk Albert at kay Direk Zairo. So, nung nalaman kong kinukusap pa sa pelikula ito, wala na akong tanong-tanong, sinabi ko agad sa mga kay Ricky Galliato, okay na ako dyan, hindi ko na kailangan basahin yung script. Alam na naman ang gagawin ni Direk Albert, ang big vision niya eh. He always talks about this vision about action films. And naniniwala ako dun. Kaya pagdating sa project na to, anong sabihin Direk, siya captain, susunod kami bilang mga sundalo. So yun. Thank you. Salamat talo. About you, Krista? Ano po kasi ako, syempre nakapag-sexy films na rin ako, dramatic film, then yun, nagkaroon na rin ako ng mga comedy na movie. And then, ito talaga, yung action film talaga. Sobrang dream ko to. Sinabi ko naman to sa mga past interviews ko na gusto ko makagawa ng action film. And then, sobrang thankful ako kasi si Direk Albert yung nag-offer sa akin. Kasi si Direk Albert, matagal ko na itong kilala, matagal ko na itong kasama since teleserye pa lang sa GMA. And then, handler ko din siya before, manager ko din siya before. So, sobrang alam niyo yung trusted ko yung director na, yung dream mo na action film, tapos si Direk Albert pa yung makakasama mo. Kaya sobrang thankful talaga. And talagang binigay ko din naman talaga yung best ko dito. Kasi syempre, dream ko nga to. So, ayun. Krista? I just really like working with friends. In fact, that's my #1 criteria. I like to work with people I respect. I like
Why? It's true. I like to work. That's what I like. If I know the director, personally or professionally, yes, read later. If I don't know the director, do I know the writer? Yes, read later. But in this case, it's an action film. I'm working with friends. How can you say no? And I already know how Direk Albert works. So everything else, once I read the script, whether it's later or down the line, we know it's going to change anyway. And that's one of the things why I love working with this team. It's because it's a collaboration from beginning to end, and there's always space to put in more of yourself, and there's always that ceiling that they're more than willing to say, hey, hanggang dyan muna tayo, sumasobra ka na. I love it. It's one of the best atmospheres I could ask for in doing a movie. Especially doing movies, because I love doing movies. So how can't go wrong? Diba? Salamat si Red. Ako po, gusto ko po maging honest. Gusto ko po magpapansin. Gusto ko po magpapansin sa inyong lahat. Gusto ko po mapansin niyo po ako, kaya ko po tinanggap tong proyektong to. Kasi napakahirap po eh. Napakahirap. At nakita niyo naman po ako, kung napanood nyo rin yung mga ginawa ko before, parang hindi nyo ever makikita sa akin at sa pagkatao ko na gagawa po ako ng ganitong klaseng project. So kapag napanood nyo po to, malay nyo po, mapansin nyo po ako na kaya ko din pala. And nung time po na in-offer po sa akin to ni Direk, tinawagan niya, kasi po random actually, yung huling pag-isama po namin ni Direk Albert is nung probinsyano pa po, so matagal-tagal na. Tapos one day, tinawagan niya ako, nasa mall po ako noon, tapos hindi ko alam, nasa same mall kami. Nung tinawagan niya po ako, sa dalawa ni Direk Zairo. Tapos sabi niya sa akin, Ren, gawin akong film, malaking film, ganyan, and gusto ko ikaw yung maging bida and all. Tapos sinabi niya sa akin yung storyline. Ang una ko pong naramdaman yung time na yun is hindi ko makakalimutan. Para po nag-skip yung heartbeat ko eh. Ganun yung kinabahan ako. And ako, kilala ko po yung sarili ko. Once na kinabahan ako at natakot ako, the more na feeling ko hindi ko kaya, mas gagawin ko siya. Kasi gusto ko palagi yung nagda-doubt sa akin ng mga tao, yung parang nakikita nila ako, hindi na kaya ba yan? So the more na mag-feel ko na hindi makikita ng mga tao na kaya ko siyang gawin, mas gagawin ko siya. Matigas po yung ulo ko eh, and gamit ko po yung paglaban yung ganun sa sarili ko, na parang hindi ko to kaya, pero gagawin ko kasi malay natin pag-work, and gusto ko po talaga lagi pinaprove yung sarili ko, lalo na sa mga bagay na akala ng mga tao hindi ko po kayang gawin. Kaya tinatanggap ko palagi yung mga project na nakita nyo naman po na parang hindi ko siya kayang gawin, pero so far, pull off ko naman po at hanggang ngayon nabibigyan po tayo ng project. So thankful po ako, tapos katrabaho ko po si Lucero na sobrang laking bagay po sa akin. Anak po nang natulong niya sa akin sa pelikula na to. Magkasama po kami sa Lumuhod Ka sa Lucas, swerte ko. Yan po. Sobrang blessed ko na binigay po sa akin to, lalo na Direk Albert, Infinite Productions, as in Happy Infinite Productions, ng Viva. Kinonvince ko po ng malala ang Viva, si Boss Vic, tinawagan ko, Boss, I wanna do this, please allow me. Agad-agad, in 5 minutes, he said yes. Kasi hindi naman, at sobrang po ako thankful. Lagi ko po sinasabi na thankful po ako na dinistribute po ng Viva itong pelikula namin. Sobrang saya ko po. Thank you. Panoorin niyo po, please. As in, please. Thank you, Ren. I'm sure pansin na pansin ka na ng mga tao after that.